Napauwi sila ng di oras. Uminit na ang ulo ni Justin at biglang nagyayang umuwi. Nasaktan yata talaga ito. Tahimik na tahimik ang lahat sa sasakyan. Pati si Lemon ay walang kibo. Sina Ella at Juben ay tahimik na tahimik rin. Gusto naman niyang mag-guilty. Nasira ang swimming trip ng mga kasama niya dahil sa kanya. Bago pa lang lumalangoy ang mga kasama niya ay umuwi na sila kaagad. Hindi pa nga nagagalaw ang mga baon nila. Kasalanan naman niya Kung di ba niya ako hinila sa tubig at pinipilit na lumangoy. Sana hindi na lang ako sumama. Pabulong na wika niya kay Lemon. Katabi niya ito at si Lay sa upuan. Okay lang yan. Simple misunderstanding lang yan between you and Justin. Fasipay ni Lemon sa kanya. Ayoko naman kasing maligo, namimilit siya. Nasaktan siya tuloy. Okay lang yun. Alam niya yan kaya huwag ka nang magilty. Pero nahihiya ako sa kanya, Lemon. Di mag-sorry ka. Di lalabas na ako ang may kasalanan gayong siya naman ang dapat na sisihin. Pero nakasakit ka. Kung sa bagay, kausapin mo na lang mamaya bago kayo maghiwalay. Salamat sa iyo ha. It's okay. Hinawakan niya ang kamay ni Lemon. Kitang-kita niya nang hinawakan ni Tin ang kamay ni Lemon. Talagang tibas nga yata ang babaeng ito. May magagawa pa ba siya para iligtas ito sa pagiging abnormal? Mabuti na lang at mabait itong si Lemon at pinagbibigyan ang trip ni Tin. Pero bakit ba siya masyadong apektado kung tibuman si Tin? Ano ba ang pakialam niya? Subalit alam niya sa kanyang sarili na hindi ganoon kadaling sabihin na wala siyang pakialam sa ngayon. Magmula nang makita niya uli si Tin, alam niya na may nabago sa pagtingin niya rito. Ang masaklap lang, paano niya paiiralin ang nararamdaman kung ganito ang pagkatao ni Tin sa ngayon? At carry ba niyang ma-inlove sa isang tibas? Biglang sumakit ang ulo niya. Hindi niya kayang sagutin ang kanyang katanungan. Parang hindi na yata niya tatapusin ang isang buwan niyang bakasyon para huwag na niyang makita pa si Tin. Tama, ganoon na lang ang gagawin niya para maiwasan ang dalaga. Pero madali bang gawin iyon? Deep in his heart, alam niyang mahirap iyong gawin lalo pa at natitiyak na niya ang nararamdaman niya. Ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Maybe, noon pa siya may pagpapahalaga kay Tin kaya laging tinutukso. Kasi bakit niya binibigyan ng importansya ang babaeng ito kung wala siyang pagtingin dito? Since high school, ito na ang apple of his eyes kapag nanunukso na ang pag-uusapan. Palaging gusto niyang pansinin ito kahit na galit na ito sa mga pangaasar niya. The same thing pa rin ang ginawa niya rito kahit na ngayong mga binata at dalaga na sila. At sa kanyang isipan ay unti-unting nagkakaroon ng hugis ang isang katotohanan. May halaga sa kanya si Tin kaya gayon. Importante ito kaya gusto niyang laging nagpapapansin rito. Pero sa katauhan nito ngayon, ano pa ang saysay ng damdamin niya? Iisa ang takbo ng puso nila sa ngayon. Babae rin ang gusto ni Tin. Napabuntong hininga siya. May pumasok na kalokohan sa isipan. Ano kaya at cornery niya si Tin? O kaya rape na lang niya? Pwersahin na pasagutin. Pero hindi niya kayang gawin yon. Hindi ganoong uri ang pagkatao niya. Nagtapos ba siya sa pag-aaral para lang kalimutan ang mga itinuro ng mga naging guro niya at instructor sa good manners at right conduct? At hindi yata maganda ang pag-ibig na nakuha sa pilit. Mas maganda yung kusang umusbong. Sa kaso ni Tin, mabubot ang pag-ibig na matagal niyang inalagaan kung papersahin niya ito. Buwisit natin ito Bakit ba sa bruhang ito patumibok ang puso ko? Correction, bruho pala. Sa mga babae, kahuli-hulihan siyang bumaba sa van para mag-sorry kay Justin. Si Justin naman ang kahuli-hulihang lalaki na natira sa loob. Madilim pa rin ang mukha ni Justin hanggang sa sapitin ang lugar nila. Napatingin siya kay Lemon sa labas at kinindatan siya nito. Pero hindi kaagad bumaba si Justin. Wari ay hinihintay siyang makababa. Nakaupo sa tabing bintana. Ang ginawa niya ay naupo sa kahiliran nitong upuan sa kabilang side ng sasakyan. Tumingin siya rito. Pero madilim pa rin ang mukha nito at matilim na tumingin sa kanya. Napayuko siya. Kinakabahan siya sa gagawing paghingi rito ng sorry.
Ilang ulit na niya itong nasaktan ng pisikal. Napangahan at natadyakan sa mukha na halos magkasunod na araw. Ngayon ay parang nagsisisiya sa kanyang ginawa. Ano? Hindi ka pa bababa? Umiling siya. At bakit? Ano namang karumal-dumal ang binabalak mong gawin sa akin? Sobra ka naman. Karumal-dumal ka dyan. O siya, anong kabalustugan na naman ang gagawin mo? Sasampalin ako o sisikmuraan? Hindi tumitingin sa lalaki na umiling siya. Hihingi lang sana ako ng sorry sa'yo. Ha? Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko sinasadya iyon. Nabigla lang ako. Kasi ikaw naman lagi mo akong binubisit. Ah? Hindi mo pala sinasadya ang mga iyon? Okay ka lang? Sinadya mo yun. Nagtataka nga lang ako sa sarili ko kung bakit pinakikitunguhan pa kita. Sino ka ba sa akala mo? Galit pa rin ang anyong react nito at saka nagdadabog na bumaba sa van. Naiwanan siyang nakatulala sa kinauupuan. Nung una parang ayaw niyang pansinin ang sinabi ni Justine. Pero habang nagbabalik ang paulit-ulit sa isipan niya ang bawat salitang binitawan nito, ay unti-unti niyang nadarama ang sakit. Nagtataka nga lang ako sa sarili ko kung bakit pinakikitunguhan pa kita eh. Sino ka ba sa akala mo? Ulit niya sa isip na mga katagang sinabi nito. Parang masakit yata ang dating. Nakakasugat ng feelings. Nakadama siya ng awa sa sarili. Noon niya napagtanto kung gaano na ba kalaki ang agwat nila ng kababata niya. May katwiran itong magalit at maliitin siya. Siya ang may kasalanan. Naging masyado yatang maliit ang pasensya niya at hindi man lang binigyan ng importansya ang kababata nila na nagbigay ng importansya sa kanila. Ibinahagi nito ang tagumpay sa kanilang lahat. Pinaimbita silang lahat para makasalo nito sa tagumpay ng pagtatapos nito. Na-realize niya na parang siya talaga ang mali. Umiiyak na bumaba siya at walang pakialam na tinawid ang kabilang kalsada kung saan naroroon ang kanilang bahay. Anong nangyari doon? Tanong ni Lemon. Malay ko, wala akong ginagawa sa kanya ha. Alam mo, may malalim na dahilan kaya nangyayari ito eh. Ang alin? Tanong niya. Ang mga tampuhan blues na ito at yung tila pagsasakitan ninyo ng loob ni Tin ay may dahilan. Hindi pwedeng wala. Anong mga haka-haka na naman yung pumasok sa isipan nyo? Ako na ang sasagot. Sabad ni Jay. Sige nga. Total mataas ang grade mo sa psychology. Anong haka-haka mo? I think in love kayo sa isa't isa. Naman? Sobra namang assumption yan. Ako? Mai-in-love kay Tin? Parang wala namang ibang babae sa mundo kundi siya. Pero iyan ang nababasa ko. Pareho kayong nagtatago ng tunay niyong nararamdaman sa isa't isa. Mali iyan. Guni-guni mo lang yan, Jay. Ganoon? Okay lang. Wait na lang and see ako sa development. Pag tama ako, magbo-blowout ka. Sama kami sa blowout ha? At kung kayo naman ang matalo, edi ibo-blowout ka namin, pero I doubt na matatalo kami. Sigurado ako na panalo kami. Parang nakakasiguro na kayo ng panalo ah. Huwag ka nang magkunwari brother. Magpakatotoo ka na. Ewan ko sa inyo. Medyo inis na wika niya at iniwanan niya ang mga ito sa ibaba. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, nahiga at ginawang una ng mga bisig. Tumingin siya sa kisame. Mga lokong yun ah. Parang nababasa ang puso ko. Pero paano ko namang ipagpapatuloy ang pag-ibig ko sa isang babaeng katulad ni Tin? Iyon ang naiisip niya. Pero sa kaibuturan ng puso niya ay alam niyang hindi madaling isa-isang tabi ang nararamdaman niya kay Tin. Mabuti sana kung hindi na sila nagkita. Baka sakaling nakalimutan na niya ito at napaibig siya sa ibang babae. Pero kung tutuusin ay napakarami ng babae ang nakita niya at nakilala. Sa kolehiyo lang ng pinasukan niya ay napakarami ng magagandang mga schoolmates pero wala siyang natipuhan. Bakit ngayon na muli niyang nasilayan si Tin matapos ang mahigit na 4 na taon ay biglang nabuhay ang interes niya rito? Pero hindi ako dapat ma-inlove sa tomboy na yun. Gumising ka, Justine. Maraming matinong babae. Huwag mong didibdibin ang tibong yan. Napatayo siya at nanungaw.
Ano't ang nakita niya ay si Tin. Nakaupo sa veranda ng bintana sa katapat ng kwarto niya. Hindi nakasuot pa lalaki kundi naka-casual na t-shirt ng babae at saka pantarorong. Nakalugay ang mahabang buhok nito. Nakataas ang isang paa tulad niya ay tila nakatingin sa kawalan. Maganda talaga ang kanyang kababata. Walang duda iyon. Gusto niyang sutsutan ng dalaga pero nagdalang hiya siya. Magising ka na, Justin. Huwag mo nang pagtiyagaan ang babaeng yan. Kastigo niya sa sarili. Namimigat ang dibdib na dahan-dahan niyang isinara ang bintana para hindi niya makita si Tin. Hoy, Tin! Bakit ba mukhang ang lalim ng iniisip mo? Ano ba ang problema mong bata ka at hindi ka pa kumakain ng tanghalian? Wala po, inang. Masama lang ang pakiramdam ko. At saka bakit ba ang aga niyong umuwi? Hindi ba dapat ay hanggang mamayang gabi kayo doon sa resort? Nakakilala niyo ni Eli? Nagkaayayaan na hong umuwi eh. Puro walang ganang maglangoy ang mga tao. Pagsisinungaling niya. Hindi lang niya masabi na siya ang punot dulo ng lahat kung bakit nag-uwian na sila. Nakakahiya pati kina Lemon. Masyado na akong unbecoming at saka pasaway. Napatingin siya sa katapat na bahay at namataan niya si Lemon. Napatingin rin ito sa kanila at siya ay tinawag. Kinawayan siya ni Lemon. Bakit? Parang walang tinig na lumabas sa bibig niya. Bumaba ka muna, uuwi na kasi kami bukas. Mag-uusap muna tayo. Sigaw nito. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.